Health is wealth. Kaya naman si Neil, iwas sa anumang bisyo lalo na sa paninigarilyo, maging vape na nauuso sa ilang mga kabataan. Kaya naman siya na mismo ang sumusuway sa mga kapwa nito kabataang nagbi-vape. I think that the proper way po para ilabas yung or i-release po natin yung stress natin is to, for example, to dance, to sing, or make a hobby para po mailabas yung stress, not into vaping because I think that it can deteriorate your lungs and your health. Yun po. Ganito rin ang pananaw ni Shadi. Para sa kanya, hindi lamang butas sa bulsa ang dulot ng paninigarilyo at pagbibape, kundi butas din sa kalusugan. Based from the stories that I've heard, there are still some students that are vaping, and I feel that it's yes, it is concerning, and I think there should. I think that the school is not appropriate. It's not the appropriate place to vape, and yeah, this should encourage them to stop vaping overall. Sa pag-aaral ng Baguio City Health Services Office, lumalabas na 22% ng mga estudyante sa lungsod, edad 13 hanggang 15, ang nasubukan ng mag-vape. Higit 12% naman ang naitalang kasalukuyang gumagamit nito. Dahil sa posibleng dulot nito sa kalusugan, mas pinaigting pa ng Baguio City LGU ang pagpapatupad ng City Ordinance No. 34, Series of 2017 o ang Smoke-Free Ordinance. Sa ilalim ng naturang ordinansa, nabuo ang Smoke-Free Baguio Task Force. Dito, sinuyod nila ang posibleng bentahan ng vape maging ng sigarilyo. At nito lamang February 13, isang araw bago ang araw ng mga puso, nasa 5 milyong pisong halaga ng tobacco product at vape products ang sinira. Ang hakbang na ito, isang mensahe bilang suporta sa tuluyan ng pagban ng vape products sa bansa. Kaya nga 2 weeks ago when I appeared in Senate hearing, I strongly recommended that there should be a total ban for vaping. And then for tobacco, you have to give very stringent tests, tobacco control. While it is true that there is a law that allows accommodation facilities and certain establishments to designate designated areas or identify designated areas for smoking, here in the city of Baguio, I made the pronouncement. The only place safe for you to smoke, both tobacco and vape, is inside the residence or inside your bedroom. Suportado rin ito ng isang universidad sa Baguio. Katunayan, sa universidad na ito, inilunsad ang Project Safe Drop. Dito, voluntaryong ihuhulog ng mga estudyante ang kaha ng sigarilyo, lighter, maging vape sa isang box. Ang hakbang na ito ng Baguio City LGU at ng universidad, pinuri mismo ng World Health Organization o WHO. Ito'y sa pagbisita ni World Health Organization Regional Director for the Western Pacific, Dr. Saya Piocala, ngayong araw May 7. Personal pa nga itong naglibot sa mga pangunahing parke ng lungsod para suriin ang smoke-free initiative ng LGU. You know, I just look at you as jack of all trades. You're everywhere, left, right, and center. And I thank you for your commitment, so that the next generation will have better health. Sa pagbisita ng WHO at hakbang ng Baguio City LGU kontra vape, umaasa silang makakahikayat ito sa mga mambabatas na maipasa ang batas na tuluyan ng magbabawal sa pagbebenta ng vape sa bansa. Jose Robert Inventor, RNG News.